Comfort. Ano sabi? Sabi niya pakilinaw po nitong news kaninang umaga na Japan visa daw. Yung tumaas, binasa natin yun eh. Kapon, diniskusyon Oo, namin yan. oo. Absent ka kahapon, ano? Oo, pero i-google mo lang, nandyan yan, partner. Oo, Tumaas. O, yun na tumaas yun. Na na. doble. O, may Grabe, doble. O, doble. ganun talaga. Diba? Wala nang tayong control doon. Kung Oo. ang sinabi nila, itataas nila, itataas Oo, nila. nasa sayo. Kung ayaw mo pumunta, di wag. Oo, ngayon kung paldo si Alvin, umutang ka, diba? Well, may visa pa ako. Buti ka pa, buti ka pa. Magandang umaga sa iyo, Attorney Mel Milencio Santa Maria, dating din po ng Far Eastern University Institute of Law. Attorney Mel, good morning po. Good morning. Magandang umaga sa inyo, Alvin, Doris, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Mabuhay kayong lahat. So ito, parte pa rin po ito ng ating Impeachment 101 Education partner. Ay nandyan si Attorney Mel. Ano po? Parang ano ba ito? Parang nagbabadya ba na maaantala ang simula ng impeachment trial? Dahil humingi na naman po ng extension yung prosecution dun sa pre-trial hanggang Sabado daw kung pwede. Do you see a delay in the timetable, Attorney Mel? Wednesday pa lang. Hanggang Sabado ang hinihingi nila. Oo. Kung mag-overtime sila, baka naman tayo umabot, no? Kung mag-overtime sila, siguro sasabihin nila, sige, hanggang alas 10, alas 11 ng gabi. Sapagkat nga, napakadaming mga dokumentong mamarkahan. Sa pre-trial kasi, dapat ilatag mo na ang iyong mga documentary evidence at ilista mo na ang iyong mga saksi. At yung sa documentary evidence pa lang, naandyan yung mga notice of disallowance. Hindi lang yun, may mga transcript pa ng hearings ng Committee on Good Government and Public Accountability, at saka naandyan pa yung mga affidavit. So napakadami talaga, voluminous ika nga, no? Napaka-voluminous, kaya hindi kakayanin niya ng kalahating araw. Pero palagay ko kung mag-overtime sila, kung sisipagin sila, let's say hanggang alas 11, alas 12 ng gabi, baka nga umabot tayo sa Sabado o kahit na Linggo. Pero kung hindi nila gagawin yan, maaring, tama ka, baka maaring mag-request sila na ipaantala yung July 6 opening ng trial, no? Kasi tandaan natin, nandiyan pa ang parte ng depensa para maghain at magpalista ng kanilang mga testigo. But does it matter, Attorney Mel, kung halimbawa from July 6, naging July 13? Halimbawa lang. I'm not saying na ilimumove, ano? Does it matter kung mamumove na isang linggo o hindi din naman siguro? Kasi masabi nga ni Senate President Gatchalian, mapapabilis ang proseso because of the markings that is being done right now. Nyo kasi halimbawa kung hindi minamarka yan, halimbawa ganito, nasa paglilitis na tayo at naghain ka ng testimonya ni let's say ni Madriaga o ng mga dokumento, basta't natapos na sa Madriaga, magmamanifestasyon ka. Sasabihin mo, Your Honor, itong 75-60 page na salaysay ni Madriaga, aking gustong ipamarkang Exhibit A, at itong paragraph 75 na ini-emphasize niya yung kanyang punto, Exhibit A-1, at itong paragraph na katapusan niya, Exhibit A-2, pati na po yung signature niya, kita na, humahaba, di ba? Humahaba. Opo. Pero kung namarkahan na ngayon, sasabihin lang doon sa hearing, Your Honor, itong salaysay ni Madriaga, markado na po nung June 22, 2026. Tapos na. Pero, So talagang napapaikli talaga. Alright. Basta't minarkahan ngayon. Attorney, ano po ba yan? Parang touch move. Kapag sinabi ng defense o ng prosecution, ito ang aming listahan ng mga documentary evidence, tapos yung mga witnesses namin, yan na yun, hindi ka pwedeng magbawas o hindi ka pwedeng magdagdag. Doris, isang magiging usapin yan, ano? Sapagkat nga ang alituntunin talaga, lahat ng mga saksi mo, lista mo na, para mo sa kabilang panig. Lahat ng mga documentary evidence mo, ilatag mo na, markahan mo na, pakita mo sa kabilang panig. At kung ang hindi mapakita at malista ngayon, hindi na pwedeng ilantad o i-present sa paglilitis. Ganyan talaga ang pakay ng pre-trial. Pero doon sa katapusan ng sagot ng depensa, yung answer ng defense sa mga last 2 pages nila,
ang sinabi nila, magre-reserve pa sila ng mga pagkakataon para ihain ng ilang pang mga ebidensya. So, gumawa sila ng reservation sa mismong dokumento nila, sa answer nila, no? At ito rin kabila, Siyempre, kung magre-reserve kayo, hindi namin makikita yan. Siyempre, siguro magre-reserve na rin para naman sa rebuttal. Kasi ano yan sa trial, presentasyon ng plaintiff, nag-uusig, presentasyon ng depensa, at yung pangatlo, tinatawag na rebuttal, yung pagpapasinungaling naman doon sa pinresenta ng depensa, at may pang-apat pa, sir, rebuttal ang tawag doon. So talagang medyo hahaba to. Because of that reservation made by the defense doon sa kanilang answer, malamang makaiyan ng pagtalunan pa dito sa mga sumusunod na araw. May nabasa ako, Attorney Mel, na parang, hindi ko maalala ngayon kung sa newspaper ba, yung parang pwede daw yung surprise witness or surprise evidence as long as ma-inform yung both camps 3 days before its presentation. Tama ba yon? Well, ang nakalagay sa kalituntunin nila, kung hindi mo mapresenta at hindi na pwedeng ipalabas sa paglilitis, maliban na lang sa mga napakamaselang na witnesses na talagang may panganib sa kanilang buhay. So pwede mong itago muna yon, pero siyempre medyo bibigyan mo ng description rin ng kanilang mga ihahaing salaysay. So medyo baka inaccurate yon, pero nga, titignan natin kung anong pagkakasunduan sa pre-trial, sapagkat sa pre-trial, pwede mo naman kasing baguhin ang mga alituntunin kung talagang hinihingi ng pagkakataon. Kaya nga tayo nagpe-pre-trial, sapagkat diyan ang adjustment. Iyan ang adjustment period para pagdating ng hearing, predictable na lahat. No? Dito, yan, pag-uusapan pa rin yan. Marahil kung ilang sinasabi ng ibang mga panig. Attorney, pagka po nagtuloy-tuloy na, pwede po bang ma-issuehan ng whole departure order si Vice President Sara habang meron ng trial o hindi rin pwede? Pero meron siyang karapatan na hindi umattend doon sa kanyang trial at hindi rin pwedeng bumiyahe. Ganun po ba yon? Unang-una, doon sa tinatawag na arraignment, yung sasabihin, ikaw ba ay nagkasala o hindi, inaamin mo ba ito o hindi, normal na talagang dapat ang magsalita niyan o yung presensya ng inuusig na handoon. At kung hindi siya magsasalita, ang abogado niya magsasabi, please enter a plea of not guilty. Ganun yan. Pero sa unang arraignment, dapat na handoon siya. Pangalawa, sa mga susunod na mga paghihiring iyon, pwede niya nang i-waive ang kanyang presence at magpamanifest lang siya sa husgado para malaman na hindi siya makakarating at ini-waive niya yun. No? So iyan ang mga alituntunin sa presence of na mga witnesses. Ano pa ba, Doris, yung huling tanong mo? Whole departure kasi ang ating ang liberty to travel, ang karapatang maglayag, ang kalayaang maglayag ng isang Pilipino ay pinoprotektahan ng konstitusyon. Ibig sabihin, ang napakataas na batas natin at ang sinasabi, mapipigilan lang yan kung merong panganib sa public health, public security at national interest ng korte. So baka marahil pumasok ang regional trial court, mag-a-apply lang naman sapagkat sasabihin nilang may impeachment hearing at para hindi muna makaalis. O marahil itatakda ngayon ng dalawang panig ngayon na may ganyang alituntunin sa maaari pa nilang balangkas o baguhin sa kanilang impeachment rules. Pero general rule, ang korte lang ang makapagsasabi na hindi ka pwedeng maglayag. Pero hindi siguro, Attorney Mel, kasi ang pinaka-penalty ng impeachment, hindi naman kulong eh. Ang pinaka-penalty naman, hindi ba ipagtatanggal lang sa posisyon, sa pwesto?
Magandang punto yan, Alvin. Tama. Ang dalawang penalty lang dito, tanggalin sa pwesto at hindi ka na makatatakbo bilang isang public servant o public official habang buhay mo. So talagang, at isa pa, no, sui generis nga to. At hindi talaga ito criminal case. Ito ay nasa gitna ng criminal case at civil case na doon sa gitna. Kaya nga ang ebidensya rin dito, hindi proof beyond reasonable doubt, substantial evidence lang. Kaya diyan sa mga rasong ganyan, talagang baka nga umiral ang tinataguyod ng ating konstitusyon na sinasabi na ikaw ay may karapatan maglayag at mapipigil ka lang kung may panganib sa national interest, public safety at public health. At baka kung wala naman, kasi bumabalik naman siya, maaaring hindi nga ibigay yun eh. Pero dapat pumunta sila sa korte, iyan ang general rule. Balikan ko yung sabi mo sa arraignment, ano. So may ganyan din pala, no? Akala Kaya ko nga. para sa ordinary criminal court na parang, what is your plea? Guilty or not? May ganun, di ba? Correct. So sa impeachment, may ganyan ding proseso, attorney. Sapagkat nga kung titignan mo yung mga hinaing mga angal, yung 4 na articles of impeachment, kung tutuusin mo talaga, Doris, Alvin, kung tutuusin mo, halos mga criminal action di ba? Yung malversation, bribery, grave threats, sedition, di ba? Halos kung titignan mo, yun yung nasa revised penal code, no? Yung mga yung sa SALN, kasi sinasabi rin sa ating Graft and Corrupt Practices Act. Kaya tama rin kasi at sabi pa ang mga alituntunin sa rules of court will apply in a suppletory character. So ibig sabihin, bagamat meron silang mga alituntunin sa impeachment nila, yung ginagamit ng korte sa rules of court na hindi nila nakikita sa kanilang mismong alituntunin, pwedeng hiramin at kunin. At kung ganyan nga ang nature ng kaso, baka nga talaga, sa tingin ko, magkakaroon niya ng pag-aari niyan. So hindi ka pa sure kung mangyayari nga yun, attorney. Kasi pag nangyari po yun, hindi ba dapat ang magsasalita ng guilty or not guilty yung akusado, Mismo. hindi yung abogado. Oo. Yung akusado, at Pwede kung wala siya, hindi yung presiding judge. Kasi usually sa RTC Correct, o sa korte, ginagawa ng judge yun. Yung Di ba siyang judge. nag-i-enter ng plea, attorney? So, hindi magsalita. Kasi karapatan ng sapagkat meron siyang pagpapalagay na siya ay inosente hanggat mapakitang guilty siya. There is a presumption of innocence. Kasama doon, yung karapatan mong huwag magsalita. Pero nakalagay sa alituntunin ng rules of court na maaaring gamitin sa impeachment trial na kung hindi nagsasalita at kung hindi nagpipli, yung inuusig, either ang korte ang magsasabi o i-enter mo yan, not guilty. O kaya yung abogado pwede nang sabihin kaagad-agad, Your Honor, okay na, alam niya na she was informed of the nature of the crime or the articles against her. She pleads not guilty. Pwedeng gano'n yan. So yung lawyer niya, pwede mag-enter ng plea on her behalf? Basta't nahandun siya. Basta Basta't kailangan nandun siya. Nandun Oo. siya, pero ayaw niya Kasi nahandun magsalita. siya kasi importante talaga sa isang arraignment na nahandoon yung taong inuusig. Yun. Hindi pwedeng, Your Honor, absent yung absent Oo, yung inuusig for and on her behalf. Ito ang kanyang mukhang mali yun sapagkat ang lahat ng mga inaakusa may karapatan personally na mabasa at mahainan siya at malaman niya kung ano ang mga akusasyon sa kanya. Ano pa muna, as a matter of procedure, para lang sure, Attorney Mel, as a matter of procedure, mangyayari po yan, yung may arraignment din sa impeachment trial, kagaya nung nangyayari sa ibang korte? Malamang sa tingin ko baka mangyari yan sapagkat it is almost indispensable kasi yung nature ng mga articles kasi halos lahat kung titignan mo it's a criminal in nature. So palagay ko magkakaroon yan. Thank you. Oo. Sige pa. Last na lang ako, nagdudunong-dunungan lang ako. Paano kung kunyari sabihin niya, mag-i-issue ako ng special power of attorney? Dito na lang, hindi pwede. Hindi pwede, Doris, hindi pwede talaga. Hindi pwede talaga. May special power of attorney itong aking abogado, siya na lang ang magsasalita para sa akin. Oo. Sa civil case, pwede yon.
Sa civil case, oo. pwede iyon. As a matter of fact, sa civil case, sa pre-trial, pwedeng may special power of attorney ng isang abogado at pwedeng hindi na magpakita yung tinatawag nating plaintiff, no, sa civil case. Opo. Pero sa mga criminal case, which has itong nature na to ngayon, nakikita natin parang ganon, dapat nahandoon talaga. Okay, thank you. Okay. Maraming salamat, Attorney. Mabuhay po kayo sa ulitin, Attorney Mel. Salamat, Panyero. Maraming salamat sa inyo, Doris, Alvin, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Mabuhay po kayo lahat. Napakasikat pa, kahit saan partner, makikita mo rin si Attorney Mel. Oo nga. Walang kasawang pagpapaliwanag. Oo nga. Anything Mabuti related na lang, sa batas. mabuti na lang may ganyan. Napakagaling. Attorney Melencio Mabuhay. Mel Santa Maria, dating din po ng Far Eastern University Institute of Law. Okay, partner, mukhang umover na tayo. Pwede ba ipasok ko muna yung NGCP? Surely. Sige, Magpa-flash go. report lang ako.